Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa ating pong araw na pag-aaralan ngayon ay ito po ay pagpapatuloy sa Book of Acts, chapter 19 na po tayo ngayon, verses 1 hanggang 22. At pinamagatan ko po itong The Power of the True Gospel. At atin pong basahin, samahan po ninyo ako at ating simulang basahin ang ating mga talatang pagbubulay-bulayan. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. There he found some disciples and asked them, "Did you receive the Holy Spirit when you believed?" They answered, "No. We have not even heard that there is a Holy Spirit." So Paul asked, "Then what baptism did you receive?" "John's baptism," they replied. Paul said John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them. He took the disciples with him and had discussions daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. God did extraordinary miracles through Paul, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick, and their illnesses were cured, and the evil spirits left them. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of the Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day the evil spirit answered them, "Jesus I know and Paul I know about, but who are you?" Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear, and the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now come and openly confess what they had done. A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. After all this had happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. "After I have been there," he said, "I must visit Rome also." He sent 2 of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia, while he stayed in the province of Asia a little longer. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa Panginoon, the Book of Acts shows us how the risen Lord, our Jesus Christ, continues to work His power and the Holy Spirit through the church. Simula nang na-establish ang church, sinabi ng Panginoon, even the gates of hell will not prevail against it. At ito naman po ay natupad sapagkat
Kahit anong gawing persecution, kahit anong gawin ng kaaway na pigilin ito, nagpatuloy ang paglaganap ng Ebanghelyo at tinatawag ng Diyos ang mga naliligtas. Now dito in the book of Acts chapter 19 verses 1 to 22, si Apostol Pablo'y dumating sa Epeso. Dito po natin titingnan ang naging gawain ni Apostol Pablo sa Epeso. Ito po ay isang lugar kung saan puno ng idolatry, demonic activity, and spiritual confusion. At ang lugar na ito, mga kapatid, ay hindi madaling lugar para mangaral ng Ebanghelyo. Puno ng idolatry, demonic activity, puno ng spiritual confusion, lito ang mga tao sa kung anong paniniwalaan. Yet, in this dark place, the true gospel conquers false religions, conquers shallow faith, and even conquers counterfeit spirituality, pati na ang mga demonic opposition. Kaya sa ating pag-aaral ngayong umaga, the Holy Spirit highlights 3 movements of the gospel. Ano-ano ang ating masusumpungan sa 22 talata ng Acts chapter 19. Una, clarifying true salvation. 2, demonstrating true spiritual power. And third, producing true transformation. Yan po yung highlights ng pagkilos ng Ebanghelyo sa Efeso dito po sa Acts chapter 19. Paano yan nangyari ay magandang ating isa-isahin ang mga talata gaya po ng lagi nating ginagawa dito po sa Tinig ng Pag-asa. We study the Bible 1 verse at a time. Let us now look at verses 1 and 2 ng Acts chapter 19. Atin po itong basahin. While Apollos was at Corinth, Paul took the road through the interior and arrived at Ephesus. Baka nakakalimutan niyo mga kapatid. Sumunod na po si Apollos, sumunod na po mga kapatid, si Titus at saka si Timothy kay Pablo sa Corinto. At doon sa Corinto ay namit ni Aquila at saka ni Priscilla ang isang masigasig na matalinong tao na si Apollos. At dahil po doon ay napaliwanagan na disciple ni Aquila at ni Priscilla itong si Apollos at naging malaking tulong sa ministeryo. At dahil may katulong na naman si Aquila at si Priscilla doon sa Corinto, Paul decided to take the road through the interior and he arrived at the Ephesus. So, ayun po ang ating pasimula ngayon. Hindi tumitigil si Apostol Pablo ng kanyang gawain ng pangangaral, patuloy ito dahil iyon ang laman ng kanyang puso. Likas ho talaga yata kapag ang isang tao, ang isang mangaral ay totoo na tinawag ng Diyos sa ministeryo, hindi kayang pigilin sa gawaing pangangaral. Kaya pagdating ng Epeso, Paul arrives and he meets some disciples. So itong mga disipulong nandun, nananampalataya na sila sa Panginoong Hesus. Pero alam niyo po mga kapatid, dito po natin makikita na yung pananampalataya sa Panginoong Hesukristo ay dapat nakasalig sa isang tama at tunay na pundasyon. Kasi sa panahon naman natin ngayon, pag sinabing naniniwala ka ba, nananampalataya ka ba kay Jesus, more or less, 90% naniniwala na they believe in Jesus. Pero pag tinanong mo kung sino si Jesus, ano yung mga ginawa ni Jesus, ano yung mga pinangaral ni Jesus sa Biblia, they know nothing at all. They just believe in the name, they believe that there is Jesus, that Jesus is the Messiah, pero hanggang dun lang. Kaya napaka-importante po ng patuloy na pag-aaral, patuloy na pagbabasa ng Biblia,
Nung isang araw nga po, nag-post ako sa Facebook timeline ko kung paano mag-aaral ng Biblia, paano magbabasa nito at gawin ito bilang debosyon. Kasi nakita ko po na napaka-importante ho talaga ng pangangaral. Dito po, sa kasaysayang ito, may na-meet si Paul ng mga disipulo. Ang problema, itong mga disipulong ito, something is lacking. They have religious interest but no saving experience. Pwede pala yun. Pwede pala yun na ikaw ay relihiyoso, kabilang ka sa mga sumusunod kay Kristo, pero hindi mo naman kilala kung sino ang sinusunod mo. Therefore, hindi totoo ang kaligtasang taglay-taglay mo. Kaya nakakatakot ito mga kapatid, baka kabilang kayo sa isang simbahang tama naman. Kabilang kayo sa isang simbahang Kristiyano naman. Pero yung iyong pagtungo roon ay hindi bunga talaga ng kaligtasan, kung hindi bunga lamang ng iyong pagiging relihiyoso. Kaya si Apostol Pablo ay nagtanong ng isang diagnostic question. Ang tanong ng Panginoon ay simple, pero ito ang sasagot kung ang tao'y ligtas o hindi. Ang tanong ni Paul, did you receive the Holy Spirit when you believe? Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu nung kayo ay nanampalataya? Nung kayo'y naniwala kay Jesus? Nakaranas ba kayo ng bautismo, ng kapuspusan, ng banal na Espiritu? Kasi sa turo din ni Apostol Pablo, sa unang Korinto, ang sabi niya, ang na kay Kristo ay pinananahanan ng Santong Espiritu. Tama po ba? Tayo po ay templo ng Santong Espiritu. Tayo po ay binili sa halaga. Ang ating mga sarili ay hindi na natin pag-aari. Ito ay templo na ng banal na Espiritu. Our body is the temple of the Holy Spirit. Alam naman natin yun kung ikay tunay na mananampalataya. Kaya yung diagnostic question ni Paul, did you receive the Holy Spirit when you believe? Kaya yung biblical perspective affirms that every true believer receives the Holy Spirit at conversion. Yung tunay na mananampalataya, yung tunay na Kristiyano, tinanggap ang Santong Espiritu sa panahon ng kanyang conversion. And this is what happened to the Apostle Paul. Doon sa daang Damasco, tinanggap niya ang Holy Spirit when he saw Christ. When he encountered the Lord doon sa road to Damascus. Kaya kung babasahin natin yung Ephesians 1:13-14, Romans 8:9, na makikita po natin na if the Spirit is present, then you are saved. But if the Spirit is not present, salvation is not present as well. Ang pinananahanan ng Santong Espiritu ay ligtas, subalit ang hindi pinananahanan ng Santong Espiritu ay hindi ligtas. Meron pong isang kasalanang hindi pwedeng mapatawad eh. Isa lang yung sinasabi ng Biblia na kasalanan at pagkakasalang hindi mapapatawad. Ano daw yun? Yun daw yung blasphemy to the Holy Spirit. The question is, who o sino ang tao na magbablaspheme sa Holy Spirit? Alangan namang yung pinananahanan ng Espiritong Banal ay i-blaspheme yung the same Spirit na nasa kanya. Hindi naman pwede yon. So, ibig lang sabihin, ang taong mamumusong or magbablaspheme sa Holy Spirit ay non-believer. Because a believer of the Lord cannot do that. Because the Spirit of God is in him. Tama po ba? Kaya if the Spirit of Christ is present, then salvation is present. Tama? Kaya itong mga mananampalatayang ito na sinasabi na na-encounter ni Paul sa Efeso, ang tanong niya,
Did you receive the Holy Spirit? Ang sagot nila, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Therefore, these disciples were not yet Christians. Tama po ba mga kapatid? Hindi sila mananampalataya pa. They had moral interest. They have religious training. But they did not yet know Christ. Kaya pwedeng mangyari mga kapatid na sa simbahan na lumaki, doon na ipinanganak, doon na nagdalaga at nagbinata, na maraming tao ganun. Doon nagsisimba linggo-linggo, dumadalo pa ng prayer meeting, doon binautismuhan, napakarelihiyoso, pero hindi tunay na mananampalataya. Kasi pwede naman gawin ng kahit sino yun eh. Yun yung tinatawag na mumbo-jumbo of religiosity. Regularly umaten, mas masipag kesa sa iba. At ginagawa yon dahil umaasa na pagdating ng araw siya'y magmamana ng buhay na walang hanggan. At kabilang yung mga taong ito na aking binabanggit sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo sa Matthew chapter 7 verses 21 hanggang 22. Na pagdating ng araw, may mga magsasabi sa akin, sabi ng Panginoon, Lord, Lord, sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo, nangaral kami, gumawa kami ng mga himala. Pero sasabihin ng Panginoon, magsilayo kayo sa akin. Hindi ko kayo kikilala. Isa yun sa pinakamalungkot at nakakatakot na talata ng Biblia. Yung pagdating ng araw, sabihin ng Panginoon, hindi kita kilala. Lord, nagsisimba ako linggo-linggo Hindi kita kilala. Lord, doon na ako lumaki sa simbahang yun Hindi kita kilala. Because they had moral interest, they have religious training. Lord, nagpa-disciple pa nga ako Hindi kita kilala. Why? Because you don't know me for who I am. Mga minamahal na mga kapatid, let me illustrate this. Katulad ng kotse na may headlights. Kotse, may headlights. Ang function ng headlights, umilaw pag madilim. Dito nga sa Canada, mga automatic na Kapag gumabi, bukas mo engine, automatic, iilaw na yun So, a car with headlights on, imaginein mo naka-on yung switch ng ilaw. Pero wala ka namang engine. Pag hindi umandar yung engine, iilaw ho ba yung ilaw? Or walang battery? Oo nga't meron kang headlights. Bukas yung headlights mo naka-turn on but you don't have a battery. There is an activity but no power. Ito po yung binabanggit dito. May activity, you belong to a church, dumadalo, nagkakaloob marahil, you attended every activities of the church, pero like a car with the headlights on, but no battery or no engine, wala rin yung mangyayari. Ano nangyari sa verse 3? Basahin po natin. So Paul asked, then what baptism did you receive? John's baptism, they replied. So, dito ngayon, nadiskubre ni Apostol Pablo kung kaninong alagad ang mga taong ito. Naalala niyo po ba nung nangangaral ang Panginoong Jesucristo? Meron siyang sariling mga alagad, hindi po ba? Pero may mga alagad din si John. John the Baptist. At dumating yung time, ang sabi ng mga alagad ng Panginoon, Lord, may nangangaral tungkol sa kaharian ng Diyos. Pero hindi natin mga kasama. Hindi natin mga kagrupo. Sasawayin ba namin sila? Sabi ng Panginoon, wag.
ang hindi laban sa atin, kakampi natin. So, hindi naman against sa atin let them be. So, itong mga alagad ni John na ito, mababait ito. Mga tagasunod ito ni Juan. Pero, wag nating kalimutan, may misyon si Juan. At ang misyon ni Juan ay ipakilala ang susunod sa kanya na ni magtanggal ng panyapak o magtanggal ng tali ng panyapak ay wala siyang karapatan. That is the role of John, just to present Jesus, the coming Messiah. Ang kaso, nagkaroon siya ng mga tagasunod. At yung mga tagasunod ni Juan, tinanggap nila ay So, John's baptism emphasized repentance. Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Nagbagong buhay sila. Nakita nila na hindi tamang ganun ang ginagawa. At sumunod sila. But that doesn't mean na sila'y mabuti na ngayon sa ginagawa, nagbago na sila sa dating lang pagkatao, eto yung tinatawag na mabuting gawa ay sapat para ang tao'y maligtas. Hindi. John's baptism emphasized repentance. Nagsisi ba yung mga tao tagasunod ni Juan? Pwede. Dahil kahit naman sino, sinabihan mo na, yung pangangalo niya ay masama. Tigilan mo na yung pangangalo niya. Pwede naman niya sabihin, hindi ko nagagawin. Pero hindi bunga ng kanyang pananampalataya kay Kristo, kaya niya gagawin. Bunga lang ito ng kanyang pagnanasa na maging maayos yung relationship sa kanyang asawa marahil o makatakas sa consequences ng mahuli sa pangangalo niya o yung epekto ng pangangalo niya. Nakuha niyo po ang pinupunto ko, mga kapatid. Kaya, this man had incomplete information. They were Old Testament seekers standing of the doorway of the New Covenant truth. Amen, mga kapatid. Kaya ang biblical truth stands out. No one is saved by repentance alone. Repentance must lead to faith in Christ. Amen? Ang pagsisisi natin, pagtalikod natin sa mga kasalanan, ay dapat bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Doon lang magiging valid ang mga yon. Ano pong sabi ng verse 4? Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. He told the people to believe in the one coming after him, that is, in Jesus. So dito nagpaliwanag na si Paul. No? Sinabi rin naman ni Juan na ang dapat ninyong sampalatayanan ay ang coming after him, who is the Christ. Kaya nga nung nakita ni John si Jesus, ano sabi ni John? Behold, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Inacknowledge ni John si Jesus bilang ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Paul declares that John's ministry pointed to Jesus, and Jesus is the promised Messiah. This is a reminder that faith must have the right object. If the object of your faith is not Christ, then that faith cannot save. Amen? If the object of your faith is Muhammad, if the object of your faith is Allah, who is not the Father of Christ, then the object of your faith cannot save. And repentance must lead to trusting in Christ's finished work. Amen, mga kapatid. Kaya dito makikita natin ang pangaral ni Paul talaga namang malinaw .
ang pangaral ni Paul, true preaching. And true preaching always centers on Christ alone. Dito papasok yung sola. No? Sola gratia, we are saved by grace alone. Sola fide, by faith alone. To whom? To Christ alone. And that is for the glory of God alone. Tama? Now verse 5. Ano nangyari? On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Nung napakinggan nila ito, dahil sila'y tinawag naman ng Diyos sa pananampalataya, binuksan ng Diyos ang kanilang mga puso. Nang narinig nila ito, nagpabautismo sila. This shows they have now truly believed. Ano ang biblical insights? Ang biblical insights, baptism does not save, but it follows salvation as a sign and seal. Ang bautismo di naman nakapagliligtas, pero ang taong ligtas susunod sa bautismo bilang pagpapakita ng kaligtasan. Ito ay tanda at selyo ng kaligtasan. So what mattered was not the water, what mattered is the faith in the crucified and risen Christ. Kaya kung titingnan natin, iyan ang naging transition. Nang naipaliwanag ni Pablo, naipangaral niya, nanampalataya, binautismuhan niya ang mga ito. Now let us go to verses 6 and 7. When Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them and they spoke in tongues and prophesied. There were about 12 men in all. Ayan. Nako, ito gamit na gamit ito ng mga Pentecostal at ng charismatic. Kita nyo na ika? No? Dapat ganyan, yung napupuspos ng Espiritu, nababautismuhan ng Espiritu, unang tanda, nag-speak in tongues at nagpa-prophesy. Mga kapatid, tandaan ninyo, this is not a pattern for all believers. But it was just a unique, redemptive, historic moment. Itong pangyayaring ito, hindi ito nangyari sa Thessalonica. Marami ring mga Hudyo, mga Gentiles na nanampalataya ron sa mga nakalipas nating pag-aaral. Hindi ito nangyari sa Berea, kung saan nangaral si Pablo doon, sinuri ng mga taga-Berea, sila'y nanampalataya. Hindi nangyari ito sa Pilipos, hindi nangyari ito sa Athens, kung saan doon sa Athens, marami rin doon nanampalataya. So meaning, itong pangyayaring ito sa Acts 19:67 ay unique. At ito'y similar saan? Similar ito, mga kapatid, una, sa Acts chapter 2. Ano ba yan? Yung mga Hudyo, 120 all in all, doon sa upper room, nagtipon-tipon sila, yung unang mga alagad, bumaba yung Holy Spirit na sinabi ng Panginoong Yesus na hintayin ninyo para i-empower kayo. Pagbaba ng Holy Spirit, sila ay nagsalita ng mga wika. Kaparehas niyan. Katulad din ito sa Acts chapter 8, yung Samaritans. Ano po? Katulad din ito sa Acts chapter 10, si Cornelius at ang kanyang sambahayan. Katulad din ito dito sa Acts 19 sa mga disciples ni John. Tongues here, or the speaking in tongues, serve as a confirmation that the gospel of Christ has fully arrived in Ephesus. Katulad ng nangyari nung unang bumaba ang Santong Espiritu sa Acts chapter 2,
ang mga mananampalataya ay nagsalita ng mga wika na iintindihan ng mga tao, ng mga bisita, ng ibang lahi, at ng ibang mga lengguwahe. Nagtataka sila. Di naman ikakalahi ko itong mga to, pero ba't sinasalita niya yung lengguwahe ko? They spoke an intelligible tongue. Ibig sabihin, naiintindihang salita. At ang layunin nito ay para i-confirm na ang ebanghelyo ay dumating na sa mga tao. They will now preach as a confirmation that the Holy Spirit has arrived. So, ito man, ganun din. The gospel of Christ has fully arrived in Ephesus. Ano ang biblical understanding nito? Tandaan, tongues were signs. Tongues were sign gifts. Hindi ito normative mark of spirit baptism today. Kaya hindi tayo naniniwala sa mga turo ng mga charismatic at Pentecostal na para mapatunayang ikaw ay puspos at binautismohan na ng Holy Spirit, kailangan kang magsalita ng wika. It is not the normative mark. Ano ngayon ang mark? Ito siguro magandang tanong. What is the true mark of the Holy Spirit today? The true mark of the Holy Spirit today is regeneration, holiness, and the fruit of the Holy Spirit written in Galatians 5:22 to 23. The fruit of the Holy Spirit is etc., etc., etc. Those were the true mark of the Holy Spirit's power, the Holy Spirit's anointing today. Namumuhay ka ng may kabanalan at ikaw ay ipinanganak na muli. Amen? I hope na ipaliwanag ko sa inyo yung portion na yan. To get to know more of what speaking in tongues is, dito po sa TNP, sa YouTube channel natin, marami na po akong lecture doon tungkol dyan sa speaking in tongues. Now let us go to verse 8 to 10. Paul entered the synagogue and spoke boldly there for 3 months, arguing persuasively about the kingdom of God. But some of them became obstinate. They refused to believe and publicly maligned the way. So Paul left them, he took the disciples with him, and had discussion daily in the lecture hall of Tyrannus. This went on for 2 years, so that all the Jews and Greeks who lived in the province of Asia heard the word of the Lord. So dito po, ang sumunod na nangyari, ang kaganapan, pagkatapos na malinaw at maiklaro ni Paul doon sa mga alagad ni John, kung ano ang tunay na ebanghelyo, nagpatuloy si Paul. Paul preaches boldly for 3 months and then teaches daily for 2 years. Ano po ang biblical emphasis? Now, here is the biblical emphasis. Una, tandaan, Christian growth is rooted in the clear teaching of Scripture. Ang paglagong Kristiyano, yung mga sumunod sa kanya, yung mga alagad na naklaro ni Pablo ang tungkol kay Kristo at tungkol sa kaligtasan, nagsisunod sa kanya tong mga to . Sumunod ito kay Pablo. Ano sabi niya nga dyan? Mababasa nga natin dyan na noong yung mga taga-sinagogang Hudyo ay hindi naniwala sa kanya, ano ginawa ni Paul? Sinama niya, he took the disciples with him. Sino yung mga disciple na yun? Yun yung mga dating alagad ni John. Ito yung mga sumunod sa kanya at anong ginawa niya? Tinuruan niya ang mga ito saan? Doon sa hall ni Tyrannus. Ilang taon? 2 years and 3 months.
Paul does not entertain. Paul does not manipulate. Ang sabi ng Bible, Paul teaches the word. Kaya, hindi siya naghahanap ng mga tagasunod para i-entertain na lang, na i-entertain ng mga tao. Masakit magsalita si Pablo. Ano po? Dinidibate ni Pablo ang maling mga katuruan na siyang hindi na nangyayari sa panahon ngayon. Madalang na ang pastor na tumitindig sa katotohanan. Madalang na ang pastor na nagtuturo ng verse by verse. Sapagkat pinakamadaling gawin ngayon, mag-entertain. Kumuha ng isang talata, ibigay sa mga tao, at aliwin ang mga tao at sabihin, kapag ginawa niya ito, aasenso kayo, kapag sinunod niyo ito, yayaman kayo, gaganda buhay niyo. Yun ang pinakamadaling gawin. And that is not only entertaining, manipulating, that is not the Word of God. That is an opinion only of the many prosperity pastors of today. Pero si Paul, hindi ganon. Paul does not entertain, he does not manipulate, he teaches the word. Ano resulta? The result? All who lived in Asia heard the word of the Lord. Araw-araw. For 3 months and 2 years. Di lahat na nga ng taong mapapadaan doon, maririnig yung paulit-ulit na mensahe ni Pablo tungkol kay Kristo. And this is the power of consistent biblical teaching. The power of consistent biblical teaching. Mga minamahal kong mga kapatid, uulitin ko. At pasensya na po kayo kung paulit-ulit lang ako. Wala po akong pakinabang sa inyo. Wala po akong pakinabang sa mga pagpupuyat. Wala po akong pakinabang sa pagpapagal na gumising ng maaga at mangaral sa harapan ng isang maliit na kamera. Anong pakinabang? Gumagasta po ako, internet. Gumagasta po ako ng computer. Do you know how much itong computer na ito? Dual monitor po ito. Nung po ito'y binili, hindi man po kayo maniwala, almost $2,000 po ito. Ngayon po, sa tagal na, ngayon wala na itong value. Kailangan na nga rin itong palitan at madalas na nga po itong nasisira at nag-e-error. Kasi ang computer naman, alam nyo naman yan, taon-taon bago eh. Pero, bakit ko to sinasabi? Bakit ko po sinasabi ang mga bagay na ito? Para ipaunawa na sa pamamagitan lang ng consistent biblical teaching, pwede akong maka-impluwensya sa inyo. At again, hindi yun para sa aking pakinabang. Hindi nga po monetize ang YouTube channel ko. At ito pa ho, isa mga kapatid. Yung Facebook ko, kumikita po ako doon. Minsan $10, minsan $20 a month. Yun po yung kita ng Facebook. Pero alam niyo po kung saan kumikita ang Facebook? Sa mga pictures, sa mga posts, sa reels. Pero yung video like itong live na ito, kahit isang oras po itong i-broadcast, wala ito ni isang sentimong magiging monetary pakinabang. Kanina ho, may nag-send ng star. Salamat, pero yung star na yan, wala rin silbi yan kasi pag hindi naka 100 yung star na yan, mawawala din yan. So do not send me stars. Sayang lang. Send nyo na lang doon sa mga nanghihingi ng stars. Hindi ko na lang matanggal yung support o send stars. Hindi ko alam paano tatanggalin yan eh. Pero si Meta po naglagay niyan dyan eh. Na yung mga live videos, merong ganyan. Pero wala akong pakinabang. Kaya kahit mag-send kayo ng stars mga kapatid, hindi ko yan nakukuha. Hindi yan nako-convert into money. But why am I saying this? Because only
through the power of consistency. Consistent, paulit-ulit na biblical teaching that the people will have no excuse. Wala silang maidadahilan. Ano ang sabi? All who lived in Asia heard the word of the Lord. Amen? Alam niyo po yung drip irrigation, patak-patak lang yun di po ba? Yun po yung ginagawa ngayon na para matipid sa tubig, yung mga halaman, lalagyan na lang ng mahabang hose yun, may butas na maliit, di mo na kailangan pumunta raw para magdilig. Bubuksan mo na lang yung pinaka-source nun, drip irrigation ang tawag doon. Pero alam niyo po ba, small drops over time can turn a desert into a garden. Patak-patak lang. And so it is with the preaching of the word. Every time the word has been preached, patak-patak lang. Naniniwala po ako, ang salita ng Diyos hindi babalik ng walang kabuluhan. Can we say amen? Now let us go to verse 11 to 12. God did extraordinary miracles through Paul. Wow. Ano yung extraordinary? Listen to that. Extraordinary. Ibig sabihin, this is not common. This is not ordinary. Kumilos ang Diyos sa extraordinaryong himala. So verse 12, ano sabi? So that even handkerchiefs, dito na kopya ni Mike Bilardi yung mga panyo-panyo ng El Shaddai. Kinopya niya yan. Yan din yung kinopya ng ibang mga hinuhubad yung mga balabal ni Benny Hinn, ng mga preachers, iwinawagayway. Diyan nila yan kinuha. Kala nyo ba na tsambahan lang nila yung sistema ngayon? Iyan po ay kinopya dyan. Nang sabi, so that even handkerchiefs and aprons that had touched him were taken to the sick. Ganyan din po yung ginagawa doon sa Nazarenong maitim. Sa Quiapo, ihahagis yung panyo, ipapahid doon sa Nazareno, ibabalik doon sa tao, sa paniniwala na katulad ng nangyari dyan, their illnesses were cured and the evil spirits left them. Yan ang ginagaya. Tanong, may nangyari pa bang iba na katulad niyan sa ibang mga apostol? Si Peter ba nagganyan? Yung bang mga ibang alagad, si John, si James, nagganyan ba sila? Wala. Wag na ho yun Yung writer po ng Book of Acts, si Lucas. Apostol din yun. Gumawa ba? Meron bang mga ganyan na nangyari kay Lucas? Wala. Ang sabi nga ng talata, God did extraordinary miracles through Paul. Specific ito. Kay Pablo lang nangyari ito. Kaya ikaw, pastor, huwag kang gaya ng gaya. Kuha ka ng panyo, ihagis mo. Kuha ka ng balabal mo, hagis mo. Tandaan natin, let us notice the wording. God did extraordinary miracles by the hands of Paul. Tanong, who did the miracle? Who did the extraordinary miracles? Ano po ang biblical observations makikita natin dito? Una, miracles in Acts are God's work, not man's ability. Yan ang sabi. Hindi abilidad ni Paul. It is the working of God through him. Paul was just an instrument. Pangalawa,
They are extraordinary. Meaning, not ordinary, not normal, not everyday. Amen. Sinabi ba dyan na sa tuwing maiisipan ni Pablo na magpagaling, igaganon niya lang yung panyo? Meron ba kayo nabasa sa sumunod ng mga talata na every time nahuhubarin niya yung apron niya na ginagamit niya sa paggawa ng tent, gagaling yung mga tao? Wala. This is not common. They are extraordinary. Even handkerchiefs and aprons carried healing power. Not because of magic, but because God authenticated Paul as his apostles. Yun lang ang ibig sabihin nun. Mga minamahal na mga kapatid, minarkahan lang ng Diyos. Inauthenticate lang ng Diyos through this miracle, through this healing ministries, that Paul was really his apostle. Kasi wala nang question dun sa 12 eh. Nakasakasama ng Panginoon yung mga yon. Natatandaan niyo po yung 12? Nung kasakasama sila ng Panginoong Yesus, gumawa ba sila ng himala? Yes! Sabi nga nila Lord, grabe, pati masamang espiritu, suko sa amin eh. Yumabang na nga Lord, ang galing, yung mga masamang espiritu, suko. Sinaway tulo sila ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag niyo ikagalak na yung mga masasamang espiritu, isuko sa inyo. Ikagalak ninyo, yung pangalan ninyo nakasulat sa aklat ng buhay. May mga kapangyarihan nga sila. Dumating nga doon sa punto, gusto nga ni James at ni John na pababaan ng kidlat at kulog yung Samaria eh. Di po ba? Yung Jerusalem, pupugnawin. Nakita niyo po mga kapatid. Kaya si Paul, kailangan i-authenticate din ng Diyos yung kanyang pagiging apostol. Yung naranasan ng mga buhay na apostol na kasama ng ating Panginoon noon, ipinaranas din kay Apostol Pablo. Tandaan, miracles were signs pointing to the truth of the gospel, to the authority of Christ, and to the arrival of the kingdom. Yan lang po ang purpose ng miracles. Kaya sa panahon ngayon, wala nang ganyang mga himala kasi ang ibanghelyo ay ibanghelyo na at dapat tanggaping may katotohanan. Alam na natin ang otoridad ng ating Panginoong Jesucristo. It was preached already, and the kingdom we know will come. No need to convince people with the miracles, signs, and wonders. Amen, mga kapatid. Now, verses 13 to 16. Some Jews who went around driving out evil spirits tried to invoke the name of the Lord Jesus over those who were demon-possessed. They would say, "In the name of Jesus whom Paul preaches, I command you to come out." 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, were doing this. One day the evil spirit answered them, "Jesus I know, and Paul I know, but who you are?" Then the man who had the evil spirit jumped on them and overpowered them all. He gave them such a beating that they ran out of the house naked and bleeding. Now, ano ngayon ito? Sa kwento ni Lucas, may mga, dahil sa ginawang ni Paul, naalala niyo, no? Papagaling si Paul, balaba lang ni Paul, yung kanyang handkerchiefs lang, ang mga tao ay gumagaling. So, merong mga nagsigaya dito. Nagsigaya para sa pakinabang. Kaya yung mga manggagaya, hindi lang sina Benny, hindi lang sina Mike Bilarde at kung sino-sino pang mga sa panahon natin nagsisigaya. Meron na niya noon pa man. Sino daw ito? Yung mga anak ni Sceva. 7 anak na lalaki ni Sceva. Ginaya nila si Paul, nagpapalayas din sila
ng mga masamang espiritu. Jewish exorcists try to use Jesus' name like a magic charm. Nakita nila marahil si Paul, ginagawa yung gawin din natin. And we adjure you by Jesus whom Paul proclaims. Itong mga taong to, they know the name. But they do not know the person. Kaya ano ginagamit nila yung pangalan ni Jesus para magpalayas, ano sabi ng demonyo? Nagsalita yung demonyo doon sa loob ng tao na pinapalayas nitong mga peke na exorcist na ito. Ano sagot ng demonyo? Jesus, I know. Ibig sabihin, pati demonyo kilala si Jesus eh. Alam naman natin, pati demonyo nananampalataya, nanginginig pa eh. Tapos ano pa sabi ng demonyo? Paul, I know about. So, the demon know Jesus. The demon recognize the servant of Jesus. Kayo, sino kayo? You have no spiritual authority. So, ano nangyari? Inatake ng demonyo, nagtakbuhan, hubot-hubad. Yung mga lalaking ito. Nalantad ang kanilang pagiging peke, ang naglantad, demonyo mismo. Anong biblical insights? The devil fears Christ, not techniques, formulas, rituals, or religious works. Sa pangyayaring ito, makikita natin ang kinatatakutan ng demonyo ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi yung techniques, hindi yung ritual, hindi yung mga religious words. Ay ngayon in Jesus' name, I command you, Satan, in the power of the... Hindi po yun uubra kung hindi mo kilala si Kristo. Dahil ang kinatatakutan ng demonyo, hindi ang mga techniques na yan. Hindi ang mga formula na yan. Hindi ang mga ritual na yan. At ang mga gumagawa ng mga yan, maging sa panahon noon at panahon ngayon, counterfeit yan. And counterfeit faith is always exposed. Amen? Tandaan natin mga kapatid, yung fake police, may mga badge din yan. Fake police badges may look real. But until a real officer appears, the fake police will be exposed. So it is with fake spirituality. You shall know them by their fruits. Makikilala nyo sila sa kanilang mga bunga. Amen? Now, verses 17 to 18. When this became known to the Jews and Greeks living in Ephesus, they were all seized with fear. And the name of the Lord Jesus was held in high honor. Many of those who believed now came and openly confessed what they had done. Ang ganda ng resulta, ano po? Nung nanghabol na yung demonyo, ng mga fake na demonyo rin, nagresulta ito ng revival. Fear fell upon them all. It became a holy reverence. The name of the Lord was magnified. Hindi na nila ginamit ang pangalan ng Panginoon ng walang kabuluhan. Ginalang na nila ito. And many believers confessed and renounced their sins. This is the fruit of genuine spiritual awakening. Kaya nga, ang biblical perspective, true revival begins with fear of God. And the fear of God will lead to confessions and results in holiness. Amen? Kaya napakaganda, di ba? Verse by verse, inaaral. Hindi yung palundag-lundag lang, no? Wala akong kwentang ganong pag-aaral eh. Tingnan natin kung ano nangyari sa verse 19.
A number who had practiced sorcery brought their scrolls together and burned them publicly. When they calculated the value of the scrolls, the total came to 50,000 drachmas. Yung mga librong yan, worth 50,000 pieces of silver. Sa panahon natin yon, millions of dollars in value. Now, bakit nila sinunog? Hindi nila ibinenta because evil is not to be profited from. Hindi na lang nila itinago because repentance must be visible. Winasak nila because their loyalty has changed. Amen? Kaya kung titingnan natin ang biblical application, grace not only forgives sin, it destroys idols. Take note that repentance is costly but joyful. Anong mga bagay na meron ka na umaalipin sa'yo? Mga bagay na hindi mo mapakawalan dahil malaki ang impluensya sa buhay mo na alam mo na hindi kalooban ng Diyos. Yes, it may be costly, but repentance is joyful. Amen? Kung yumayaman ka sa mga kalokohan at paggawa ng masama, tigilan mo na ito. Hindi naman pwedeng tigilan ng basta gano'n na lang. Ihingi mo ng tawad at ikumpisal ito. At wasakin mo anumang mga bagay na nakakonekta sa bagay na ito. Verse 20. In this way, the word of the Lord spread widely and grew in power. So, paano sinamarize ni Luke ang bagay na ito? Sabi niya, so mightily grew the word of the Lord and prevailed. So the gospel wins, Christ wins, the word wins. This is the heartbeat of biblical theology. The word is sufficient, the word is powerful, and the word prevails. Sa Reformed faith, ito yung sola scriptura. Now, let us go to the last two verses, verses 21-22. After all this happened, Paul decided to go to Jerusalem, passing through Macedonia and Achaia. After I have been there, he said, I must visit Rome also. He sent two of his helpers, Timothy and Erastus, to Macedonia, while he stayed in the province of Asia a little longer. So Paul plans to go to Jerusalem and eventually to Rome. Timothy and Erastus are sent ahead. Anong ipinapakita nito? This show the Spirit is sovereign over missions, the gospel is unstoppable, and God raises leaders for His work. Kaya bilang biblical understanding, the sovereignty of God fuels mission, not replaces it. Paul moves forward because Christ is ruling over all. Amen? Purihin po ang ating Diyos. Now let us look at some application points. 1. Tandaan, not all religious people are saved. So ikaw, examine your faith. Do you have the Spirit? Do you know the Lord Jesus Christ personally? 2. True discipleship requires clear teaching of the Word. Churches grow not through entertainment. Church will grow through the Scripture. 3. The gospel brings true spiritual power. Verses 11-17. Kaya mag-ingat sa mga imitation Christianity. Mamuhay tayo under the authority of the Lord Jesus Christ and through His Scripture. 4. Genuine revival produces repentance and transformation. Verses 18-19. Kaya kapatid, meron bang mga kasalanan kailangan mo sulugin? Mga idols ng buhay mong kailangan mong wasakin. Panghuli, the Word of God always prevail. Trust the sufficiency of Scripture in church and ministry. Amen? Now, bilang reflection question, 1, have I received the Holy Spirit?
not in terms of outward signs, but in the evidence of changed life? 2. Is my faith in Christ complete or merely partial? Third, do I value the consistent teaching of God's Word? Fourth, are there books of magic in my life that God is calling me to burn? And the last, how is the Word of God prevailing in your life? Pagbulay-bulayan niyo po ang mga katanungang yan, tayo po ay manalangin. Gracious and sovereign Father, we thank you for your word that is living, powerful, and unchanging. Thank you, O Lord, for showing us through the book of Acts chapter 19 that only the true gospel brings true life. Father, open our hearts to see whether we truly belong to your Son and whether your Holy Spirit truly dwells within us. Father, lead us to deeper repentance, fuller obedience, and more faithful discipleship. Help us, Father, to reject every form of counterfeit spirituality and cling only to the power and authority of your Son. Expose, Father, the idols in our hearts and give us the courage to burn anything that keeps us from wholehearted devotion to you. May your word prevail in our lives, in our homes, in our church, just as it prevailed in Ephesus. Father, we commit ourselves to follow your Son, to rely on his power and to proclaim his name boldly. Strengthen us, O Lord, by your Holy Spirit. Purify us, Father, by your truth, and help us walk in holiness until the day we see you face to face. In the powerful name of your Son, our Lord and Savior Jesus Christ, this is our prayer. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magkita po ulit tayo bukas, parehong oras, parehong channel. God bless.